narinig ko ang pinag-uusapan nila ni Micah. Naku, kung hindi, nasusulo na naman ang pitang na yan si Micah. Ako yan talaga si Pitang. Napaka-intrimitida niyan. Kasi dapat, Mami, dati pa pinaalis na yan eh. Naku, huwag mo na intindihin yun. Pinagalitan ko na. Eh, siguro naman magtatanda na yun. Tsaka, ano ang problema eh? Inayos na ni Mami. Wow, thank you, Mami. Ma'am, Siyempre, ikaw. may bisita po kayo. Pasok, pasok Sino? kayo. Sila po. Pasok kayo. Anong ginagawa niyo rito? Pitang, sino nagsabi sa'yo papasukin mo yan mga yan nang hindi mo malang sinasabi sa akin, ha? Ang lalakas na malang loob niyo pumunta rito. Alam niyo, mairitang-irita ako sa inyo eh. Huwag kang mag-alala, Ivy. Hindi naman kami magtatagal eh. Gusto lang namin makausap si Micah. Wala siya dito. Pero sabi ni Aling Pitang, Kanina yon nandito siya pero ngayon wala na. Umalis na, hindi ko alam kung saan nagpunta. Kaya alis na. Kayo, umalis na kayo. ano pa hinihintay ninyo? Alis na! Alis! Labas na! Shine, anong ginagawa niyo dito? Pinapaalis ko na sila. Kaya huwag mo nang pag-aksayan ng panahon yung mga yan. Tara na. Tara na. Miguel! Uy, Tiroy! Huwag ka nga umipal dyan. Pakyot ka na naman. Pabayaan mo na lang siya. Tagal naman ng Rochelle. Magsisimula na yung klase, wala pa sila hanggang ngayon. Hindi maganda ang kutob ko kasi baka may nangyaring masama sa kanila. Baka inaway-away na naman sila ni IC. Dapat hindi ko na lang tinuro yung bahay nila Micah eh. Ang kukulit kasi. Che, alam mo ba kung bakit gusto nilang makausap si Micah? Sa kanila na lang kayo magtanong. Good morning, class. Okay, young man. We'll go back to your seat. Everybody sit down. Go back to your seat. Siguro nagtataka kayo kung sino ako. Well, I'm Mrs. Chris Dizon. Ako na ang bagong music teacher niyo simula ngayon dahil nag-resign na si Mr. Eric Torres. Ma'am, excuse me po. Yes? Ma'am, bakit po nag-resign si Sir Eric? Ewan ko, hindi ko rin alam. Sinabi ko na sa inyo na wag na tayong pumunta dyan. Wala naman tayong mapapala. I'm sure naman nandun si Mike eh. Ayaw lang sa atin pakausap. Dapat kasi, tinaon natin na wala dun yung mami niya, pati si IZ. May susunod pa naman eh. Rochelle, Shine, sandali. Ano ba sinasabi ko? Yan ang ayokong makita eh. Hindi ko kasi alam na pupunta kayo sa bahay eh. Sana ako nilang humarap sa inyo. Tsaka pasensya na kayo kay Mami ha, tsaka kay IC. Pasensya daw. Eh, pare-parehas lang naman sila mag-ina. Shine, alam po, galit ka pa rin sa akin, pero sana naman, huwag ka basta-basta manghusga. Tsaka kahit galit ka sa akin, handa pa naman ang tumulong sa'yo. Ano nga bang pakay niyo sa bahay? Ba't kayo pumunta? Gusto sana lang makausap si Micah tungkol dun sa pinagkasabi niya sa amin sa interview. Si Micah, nagpa-interview? Hindi mo alam? Hindi, wala akong alam, di ko alam. Ah, hindi mo pala alam eh. Ano may itutulong mo? Shane, tutulong ako. Iharap ko sa inyo si Micah. Wag na. Tara na. Shane, hatid ko na lang kayo. Talaga ho? Inahanap po ko ni na Rochelle?
Oo, pero wala na sila. Pinaalis na namin ang ate mo. Ate, baka alam na nila kung ano mga pinaggagawa ko. Huwag ka mag-alala. Safe ka dito. Hanggat nandito ka sa bahay, hindi ka nila magagalaw. Eh, paano sa school? Eh, hindi ka muna papasok. Ano? Hindi ako pwede mag-absent. Maika, narinig mo ate mo, di ba? Hindi ka na muna papasok. Pansamantala lang naman yun eh, para maiwasan mo yung mga ulingling na yan. Ngayon, habang nandito ka sa bahay, ayokong malalaman na kinakausap mo yung mga ulingling na yan, ha? Kahit sa telepono. Mama, hindi po ako pwede mag-absent. Malapit na po yung finals namin. Marami po akong mamimiss ng mga lessons. Ang ate mo na ang bahalang gumawa ng paraan para wala kang mamiss ng mga lessons mo. Okay? O ano, iangal ka pa. Ano kaya ang dahilan? Bakit nag-resign si Sir Eric? Ayun si Dino, tanungin natin. Yung mga project ng girls, ha? Hindi pa tapos, ha? Gawin niya kagad yun. Yeah, you're welcome. Good morning po. Good morning po. Good sa inyo. O, kamusta na kayo? Okay lang po. Gusto lang po sana namin malaman kung bakit po nag-resign si Sir Eric. Eh, wala namang binigay na dahilan si Eric sa resignation letter niya. At hindi naman niya ako hinarap ng personal, kaya hindi ko alam. Siguro, napagod lang siya sa pagtuturo. Miss Cynthia, may alam ka bang iba pang dahilan kaya nag-resign si Mr. Torres? Wala naman ho. Ganun po ba? Sayang naman. Alam mo, nanghihinayang talaga ako sa kanya. Kasi yan si Eric, isa yan sa mga asset na eskwelahan natin. O paano girls, mauna na kami, ha? Sige po, thank you Thank you po. po. You're welcome. Che, si Maiko. Tara, alis tayo. Una po kasi, sabi nila sa amin, hindi daw sila magbabago kahit sumikat sila. Pero sa totoo lang ho, ang laki ho ng pinagbago nila after ng concert. Samantalang, Magaling talagang gumawa ng gimmick sa IC, tutuusin no? niya ho, Akalain mo maisip yun niya. pa lang yung unang Madiskarte ho talaga si concert IC nila. pagdating sa ganyan. Tapos kung Palagay ko natataranta na sina Edgar ngayon. utusan po kami, Mabigat ang binitawang paratang ni Micah laban sa mga alaga niya. kung sino Mahirap niya nang bawiin yun sa publiko. Ano bang pinagsasabi mo sa interview? Wala. Kung ano-ano lang. Ano nga? Sabi ko, malalaki na ulo nila. Na nagbago na sila simula nung sumikat sila. Sabi mo yun? Totoo naman eh. Hindi mo kasi nakikita kung paano nila ako tratuhin ngayon. Akala mo kung sino sila. Siguro sa'yo, hindi sila mayayabang. Pero sa akin, nag-iba na sila. Di pa rin ako makapaniwalang magagawa ni Mike ang siraan kayo. Kahit naman kami, hindi naman din kami makapaniwala. Pero nakakasiguro na kami na may kinalaman si Micah kung bakit kami nahilo nung concert. Di pala maaasahan niya si Mike eh. Hindi siya totoong kaibigan. Wala siyang pinagkaiba doon sa kapatid niya si IC. Alam niyo?
Pareho silang traidor. Huwag mo na nating husgahan si Micah. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya. Rochelle! Ay, tita. Isang pag-ibig ang ipinangako sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Sofia. Ang babaguhin ang takbo ng tadhana. Mo kasi, nagparaya ka pa. Alam mo, hindi niya naman liligawan yung kung di niya gusto. Pero gusto mo pa siya. Paulit-ulit naman to. Sige ka, pag di ka tumigil, prereto kita kay Abby. Alam mo, dati hindi ako kumakain ng siopaw. Oh, di sana sinabi mo sa akin. Parang hamburger na lang yung binili ko sa'yo. Hamburger, ha? Sa bagay, okay lang na pakainin mo ako ng siopaw. Kasi mag-shoota naman tayo, eh. Oy, natawa ka sa joke ko. Ano yan? Ha? Dumudugo yung ilong mo. Hindi nga, dumudugo talaga siya. Baka ano yan, ketchup lang yan ang hamburger ko. Anong ketchup? Hindi, wala yan. Nasaan mo? Ba't dumudugo? Wala yan. Okay lang yan. Hindi, nakakain ko na yung ketchup eh. Sige na, kumain ka na. Wala, huwag mo isipin yan. Alam mo, tuwang-tuwa si Mr. Villar sa ginawa mo. Dapat lang. Pero alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung paano mo nakumbinsi si Mike ang gawin yun. As usual, tinakot-takot ko ulit. Sana nga ganyan lang siya palagi. Kasi kung sakasakali, pwedeng bumelta yun eh. I mean, pag nalaman niyang tinatakot-takot mo lang siya, pwedeng bumaliktad dyan at kumampi sa kabila. Hindi niya gagawin yun. Hindi siya magsasalita laban sa akin. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi, pati mami ko, hawak na rin siya sa leeg. Alam na ni mami na ako may kagagawan kung bakit sinaraan ni Micah sila Rochelle sa interview. At ako yung kinampihan ni mami. Matagal kong pinag-isipan tong gagawin kong to. Alam kong pati ako pwedeng mapasama kung pupunta ako rito. Pwede akong tanggalan ni Ma'am Elena ng trabaho kapag nalaman niyang kinausap ko kayo. Nanay Pitang, ang dami niyo kasing pasakali. Ano ba sasabihin niyo? Tungkol ito kay Micah. Ano ho? Rochelle, Mia, Sunshine, malaki kasi ang kasalanan ng alaga ko sa inyo. Inamin niya sa akin na siyang naglagay ng gamot sa tubig na pinainom niya sa inyo nung concert, kaya kayo nahilo. Hindi naman daw kasi niya gustong gawin yun eh. May tumawag lang sa kanya sa telepono, tapos binantaan siya ng masama. Kaya wala siya nagawa kundi sumunod. Pero nalaman niya na kakilala pala ng ate niya yung tumawag sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Meron pang isa. Siguro napanood niyo yung sa TV. Yung interview ho, huwag niyo sabihin na si IC din ang may kagagawan nun. Oo. Kasi kung hindi kayo sisiraan ni Micah sa press, si IC na mismo ang magsusumbong sa inyo na siya ang may kagagawan kung ba't kayo nahilo dun sa concert. Eh, natakot siya kaya napilitan siyang siraan kayo sa TV. Nakukonsensya na nga yung alaga ko eh. Kaya inamin niya lahat sa akin. Tsaka sabi niya, gusto niya rin kayong kausapin para humingi ng tawad sa inyo. Kaya lang narinig siya nung mahadera niyang nanay. Ayun, ayaw na tuloy siyang palabasin. Kawawa naman yung alaga ko.
Kawawa naman ho pala talaga si Micah. Sama talaga ng ugaling ni Izzy na yan. Kung gusto pala tayong kalabanin ni Izzy, bakit hindi siya ang humarap? Bakit ginagamit niya si Micah? Dapat matigil na ang kasamaan ni Izzy. Alam ko na. Tara, sugurin natin para makaganti tayo. Ano? Sige. Tara. Sandali. Masyado naman kayong hot eh. Hindi yan ang tamang solusyon dyan. Ano? Akala ni Ice hindi ko siya nakita, sinesenyasan niya si Micah. Pero tol, kitang-kita ko. Kaya alam ko siya may pakana na itong lahat eh. Miguel, hindi naman nakapagtataka yun eh. Eh di ba kalaban nga ni Icy, si Rochelle? Kaya gagawin yung lahat para siraan sila. Kahit gamitin pa yung utol mo. Kung alam ko lang na gagawin ni Ice ito, saan noon pa lang pinigilan ko na siya eh. Pati para si Micah, hindi na rin gamitin niya para lokohin. Para gamitin kina Sunshine. Nasa na? Sige, Micah. Diyan sa loob ng bahay sa palabasin ni Mami. Mas kinampihan mo ng mami mo si Icy? Ako dyan, parang ganyan na nga eh. Paborito niya kasi yun eh. Paano kayo ngayon ni Sunshine? Diyan kayo nang pinoproblema ko eh. Baka dahil sa nangyari, mas lalo kami magkalayo ni Sunshine. Sigurado ako mas lalo siyang galit sa akin. Ano ko si Susie? Girls, may good news ako sa inyo. Ano po? Pumikap na uli ang sales ng CD ninyo. Wow, talaga po? Alam niyo ba na nakatulong ng malaki ang interview ni Micah? Kinagat ng tao ang paninirang ginawa niya laban sa mga ulingling. Kaya mas sinangkilig niya ang wannabes. Noon Excuse me, sir. Tingnan niyo po ito. Never nga silang Ano nagbago ba? sa amin kahit naging sikat na sila eh. Kadurmit ko sila. Kahit di ko silang close, mag-uot kit sila. Mas lalo pa nga silang bumayat ng sumikat eh. Kaya yung sinasabi ni Micah, di totoo yun. Sinisiraan niya lang yung mga ulingling kasi naiinggit siya. Mabait talaga yung mga magkakapatid na yan. Lalo si Rochelle. Kahit sikat na sila ngayon, para pa rin silang mga ordinary estudyante. Wala silang ere. Kaya hindi ako naniniwala na sinusupladahan nila yung mga kaibigan nila. Huwag kayo maniniwala sa mga ganon. Nung mabalitaan ko na isa sa mga kaibigan ng mga ulingling girls ang nanira sa kanila, nalungkot ako. Kasi nakita ko pa naman kung paano Ano namang si kalokohan mga to? batang ito, Huwag ka nga munang paano maingay. nila Tawarin muna natin. maabot ang mga pangarap nila. Ngayon na sikat na sila, inuulan sila ng mga chismis na mga paninira. Alam niyo, may kasabihan tayo eh. Ang puno, kapag mabunga, lalong pinupukol. Kaya ito lang naman ang masasabi ko sa inyo, Rochelle, Mia, Sunshine. Huwag niyong pagpapapansinin yung mga chismis at paninira sa inyo. Basta kayo, tuloy-tuloy lang ha. Magsikap kayo, tuloy-tuloy niyo yung pagtatrabaho niyo. I'm sure, magtutuloy-tuloy ang success ninyo. Basta ako, alam ko ang mga ulingling. We love you, ulingling! Buisit! Nakaisip ka agad sila ng pangunta sa ginawa natin. Kinakailangang makaisip tayo ng bagong gimmick laban sa mga ulingling. So okay na tayo. Sigurado marami nakapanood sa interview. Makakabawi na kayo dun sa kabilang kampo. Salamat. Ha? Ano to? Ako ng pesong ko ha. Hindi, ano yan, bonus yan. Patingin namin sa inyo. Di ba, girls? Salamat po sa ginawa niyo ah. Ang ganda ng naisip niyong interview. Ako, concept yun ng manager yun, hindi sa akin. Hindi kayo nagkamali sa pagpili ng manager, di ba? I agree. Alam mo, ang gaganda ng mga pinagagagawa mo para kina Rochelle, Edgar. Salamat, Odin. Oh, baka gusto mo naman bumalik na sa school next sem. I-reconsider ko na yung case mo. Alam mo, ako mismo mag-aayos ng recommendation papers mo para makabalik ka na. Nakakatawa naman po, pero Din, gusto ko sana mag-concentrate sa pag-manage kina Rochelle. Ikaw ang bahala.
But just in case you change your mind, kausapin mo lang ako. Sige po. Rochelle, baka pwede namang sayawan niyo kami ng Crazy Dizzy Move, oh. Yun lang pala eh. Tayo, bilis! 1, 2, 3. Puso mo ay syunga, syunga. Yay! Syunga. Sabihin mo sa akin ang dapat gawin. Nang kagandahan ko ay iyong napansin. Huwag mong hayaan na ang puso mo'y maging syunga. Sobrang ganda. Syunga, sabihin mo sa akin ang dapat gawin. Ang kagandahan ko ay iyong mapansin. Huwag mong hayaan na ang puso mo'y maging syunga. Syunga! Okay. Syunga, yung crazy Disney mo. Syunga! Alam mo, Miguel, para kang isang basang sisiw. Patanaw-tanaw ka lang habang hinihintay ang pagbabalik ng inahing manok. Magaling pala akong tumula, ano? Ha? Tsaka ano bang pinagsasabi mo? Alam ba, hindi ko napapansin. Patingin-tingin ka lang kay Sunshine. Ano ba yun? Wala eh. Hindi tayo pwedeng lumapit eh. Kaya patanaw-tanaw muna ako. Alam mo, pareho lang kayong to si Maiko eh. Eto, patanaw-tanaw din lang kay Cheche. Taga-tanawan ka ba, pare? Hindi. Eto, taga-tayuman. Tignan mo, patayo-tayo habang tumatanaw. Yan, diyan ka magaling, mang-asar. Alis na nga. Napaka-sensitive man. Maiko! Maiko! Miguel! Ano to? Ang dali natin sa klinik. Ay, may naisip ka na ba kung paano natin uli masisira mga ulingling? Luis, kahit anong panibagong gimmick ang gawin natin laban sa kanila, hindi na natin sila masisira eh. Unless ano? Unless isa sa kanila ang mawawala. Oh, Rochelle! Hello! Tingnan mo nga naman. Sa lahat ng pwedeng makasalubong, ikaw pa? Pero isa, ilan kaya pwedeng sakay doon? Tignan natin. Tignan mo si Moko. Ang bibili ng bagong sasakyan, Asenso na. Huwag mong pasamain katulad mo si Micah para lang siraan kami. Sige, sampalin mo ako. Sampalin mo ako? Pakita mo sa mga tao para malaman nila kung gaano kasama ang ugali mo. Gusto ko lang malaman kung meron ka bang alam na pwede nating i-alok kay Edgar na second-hand car. Teka, ano ba talaga pinaplano mo? Gumawa ka ng paraan para matulungan mo si Edgar na makahanap ng second-hand car. Paglaban mo yung karapatan mo. Lalo na kung alam mo ikaw ang nasa tama. Pili ko na kayo ng sarili niyong sasakyan. As in, sasakyan. Sasakyan? May sarili na kami sasakyan? Oo! Hahanap muna ako ng mekaniko na pwedeng sumira sa van na yun.
kwentong puno ng